Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko, no? Maligayang Pasko sa lahat ng mga nasa balcony, na nasa labas kahit umuulan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng nagsisiksikan dito sa orchestra. Magandang gabi, maligayang Pasko. Ganon din sa lahat ng nandito, mga kapitbahay ko dyan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa barangay na nagsisimba at nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Palakpakan muna natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay bisperas ng kapistahan ng pagsilang ng Panginoong Jesus. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento kung paano pinanganak si Jesus. Seryoso muna po yung kwento ko sa araw na ito. No? Seryoso muna tayo. Wala muna yung mga kalokohang kwento ko. No? Gamitin natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus at tignan kung ano ang tinuturo ng kwento. Nagsimula ang lahat sa aberya. Ayon sa ebanghelyo, plano noon ni na Maria at Jose na magpakasal. Ngunit nagkaroon ng aberya. Ano ang aberya? Bago sila nakasal, natagpo ang nagdadalang tao si Maria.
hindi pa nagsasama sina Jose at Maria, nagdadalang tao na si Maria. Dahil nagkaaberya sa pagpapakasal, plano ni Jose na hiwalayan si Maria. Huwag nang ituloy ang kasal. Ngunit, isa na namang aberya ang nangyari. Habang natutulog si Jose, nagpakita sa kanya ang anghel sa panaginip at sinabi nitong, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Sapagkat ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng Diyos, na tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sabihin niyo nga po, Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Hindi man maganda ang simula ng kapanganakan ni Jesus, puno man ito ng aberya, ang mahalaga sa huli, isinilang si Jesus. Hindi man maganda ang nangyari, puno ng aberya, ang mahalaga, isinilang si Jesus. Mayroong tatlong bagay tayong pwedeng matutunan sa mga karakter ng Kapaskuhan na magandang irigalo natin kay Jesus. Pasko, di ba po, naghahanap tayo ng regalo? Sino pong naghahanap ng regalo? Taas nga ang kamay. Ang tanong, birthday mo? Ha? Pag Pasko, di ba, naghahanap tayo ng regalo, pero hindi naman natin birthday. Kaya nga, sinong may birthday? Sinong dapat may regalo? Sinong magbibigay ng regalo? Oh, mga inaanak ko, narinig nyo, sabi ni Ninong, ito yung maganda. Bago ka humingi ng regalo ngayong Pasko sa Diyos, ito muna, ang pwedeng suggestion na iyong mariregalo kay Jesus. Bukas ang Pasko, bukas, pagninilayan natin kung ano ang regalo ng Diyos. Pero bago ka humiling, ikaw muna ang magbigay. Matuto tayo sa tatlong karakter ng Kapaskuhan. Una, si San Jose. Sabihin nyo nga, Jose. Si San Jose, ayon sa Ebanghelyo, ay taong matuwid. Dahil matuwid, anumang gusot ang pinagdaanan, ilang aberya man ang dumating, na ituwid at naitawid ito ni San Jose. Naituwid at naitawid ni San Jose. Parang plancha. Nakakita na po kayo ng plancha? O siguro naman, hindi ba? Hindi ba ang plancha, kapag dumaan sa gusot-gusot na damit, anong nangyayari sa damit? Di ba? Napapatag ang damit. Kumikinis ang gusot. Hindi siya sumusunod sa gusot, kundi pinapatag niya ang gusot. Hindi niya sinasabayan ang gusot. Tinutuwid niya ang anumang baluktot. Ganyan si San Jose. Sa unang aberya, alam niyang hindi pwedeng pakasalan si Maria sapagkat hindi na sa kanya. Uulitin ko po, kapag hindi na sa'yo, hindi mo na pwedeng pakasalan kahit pa mahal mo. Maliwanag? Hello? Bakit parang ayaw niyong sumagot? Ha? Kapag hindi na pwede, huwag mong kunin. Kapag hindi sa'yo, huwag mong kinukuha. Kahit pa ang katwiran mo, nagmamahalan kayo. Ha? Baluktot yung ganyan. Hindi matuwid ang ganyan. Si San Jose, alam niya kung anong matuwid. At kahit mahal si Maria,
kailangan niyang hiwalayan sapagkat hindi na sa kanya si Maria. Sa pangalawang aberya, kahit plano ni San Jose na hiwalayan si Maria dahil yon ang matuwid, dahil sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, pakasalan si Maria." Sinunod niya ang Diyos. Ganyan ang taong matuwid, marunong sumunod sa Diyos, kahit pa labag ito sa sarili niyang gusto. Ang Diyos ang laging una. Ang Diyos ang laging mangunguna. At ito ang paanyaya sa atin ng unang karakter ng Kapaskuhan. Paanyaya ni San Jose, ang maging matuwid. Kung meron kang ireregalo sa Diyos, iregalo mo ang isang buhay na matuwid. Pangalawang karakter ng Kapaskuhan, si Maria. Sabihin nyo nga, Maria. Si Maria, sa murang edad, tumindig at nanindigan para sa Diyos. Tinanggap niya ang plano ng Diyos. Bagamat nagulumihanan siya, bagamat may tanong, kahit iba ang kanyang plano, mas nanaig ang plano ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang oo nang maluwag sa kanyang puso. Ganyan ang isang taong malinis at walang bahid dungis. Kayang dalhin ang Diyos. Ang tao pwedeng magpanggap na dala niya ang Diyos. Marami yan, no? Yung dinadala ang Diyos pero nagpapanggap. Sa social media, palagay-lagay ng mga Bible verse quote. Pero ang dami namang kaaway. Sa social media, no, papost-post pa ng mga picture ng mga santo, pero kilala sa barangay na chismosa. No? Daming ganon, no? Paano yun? Paano naaatim yung ganon? No? Pwede kang magpanggap na dala mong Diyos. No? Kunyari, nagsisimba, no? Pero sa simbahan, CCTV ang mata. Oh, Mare, alam mo ba? Oh, 'di ba? Paano 'yon? Paano yung ganon? Hindi mo pwedeng pekein ang malinis at walang bahid dungis na buhay. Kaya nga ang ganda ng kulay puti. Ang kulay puti, isang maliit lang na dumi, kahit gatuldok ang dumi, kita agad. Alam mong hindi na puti dahil meron ng bahid. Meron ng bahid. Ang paanyaya ng karakter ni Maria ngayong Pasko ay maging malinis ang buhay. Malinis at walang bahid dungis. Sabihin nyo nga po, malinis. Ano yung una? O, nakalimutan na. Ulit, si San Jose ay matuwid. O, si Maria ay at walang. Yan. Dalawa pa lang, nalimutan na. May pangatlo pa. Ang pangatlong karakter ng Kapaskuhan, walang iba kundi si Jesus. Ang tinatawag na Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Bagamat Diyos, siya'y nagkatawang tao para makapiling natin mga tao. Pinili niyang bumaba para tayo ay maabot. Hindi tayo ang umaabot sa Diyos. Siya ang bumaba, kaya natin siya naaabot. Ganyan ang ibig sabihin na makasama ang Diyos. Ang maabot ang tao, maramdaman ang tao at makapiling ang tao. Marami sa atin, kahit sila ay tao, nagpapanggap na Diyos. Nagpapakataas at hindi mo maabot, hindi malapitan dahil ang layo-layo.
Hindi maabot dahil ang taas-taas. Hindi maramdaman dahil malayo ang loob. Ito yung paanyaya ng karakter ni Jesus ngayong Pasko, ang makasama ang Diyos. Tatlo ang pwede nating mairegalo sa Diyos ngayong Pasko. Ang maging matuwid, maging malinis, at makasama ang Diyos. Sa panahon ngayon, parang tila lisensya ang gumawa ng masama kapag nahihirapan. Kaya nagiging baluktot ang buhay. Alam ko, ang hirap ng buhay ngayon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging matuwid. Pasko ngayon, pero ang daming manloloko. Hindi ibig sabihin, ikaw ay gipit, ikaw ay magnanakaw. Ikaw lang ba ang may Pasko? Huwag mong nakawin ang Pasko ng iba. Hindi ibig sabihin, ikaw ay nahihirapan, pwede ka nang magkaroon ng bahid sa iyong kalooban. Dahil ikaw ay nasasaktan, mananakit din. Dahil ikaw ay nasaktan, hindi magpapatawad. Hindi lisensya ang gumawa ng kasamaan kahit nahihirapan. Dahil ang paanyaya sa atin, maging matuwid, maging malinis. Dahil kapag matuwid at malinis, walang dahilan para hindi maramdaman ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ng Kapaskuhan. Ang maging matuwid at malinis, gaya ni na Jose at Maria, para maisilang ang Emmanuel sa ating buhay at makasama natin ang Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen. Nais ko ring pasalamatan ang lahat ng ating mga lingkod simbahan na nagsilbi o naglingkod sa lahat ng ating banal na misa noong simbang gabi. Magmula sa ating mga altar servers, palakpakan naman natin, Solidad Clap, sa ating mga lay ministers, sa ating mga lectors and commentators, sa lahat ng mga ating greeters and collectors, sa ating choir, maraming salamat. May nakalimutan pa ba ako? Ang MBG, maraming salamat. Ang ating kofradiya, maraming salamat. Maraming salamat. Sambayanihan, syempre, yung mga bata natin, maraming salamat. Ang ating social media ministry, maraming salamat. Ganon din, nais kong pasalamatan ng lahat ng nagtulong-tulong at nagpagod para sa ating Panunuluyan 2024. Salamat sa youth ministry ng ating parokya. Kasama ng ating social media rin, syempre sa pangunguna ni Randolph. Randolph, maraming salamat sa iyong pagpapagod at pagpupuyat. Wala na. Walang magtatampo ha. No? Salamat po. Nagpapasalamat ako. At higit sa lahat, salamat sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Sa lahat ng mga nagbigay para tayo makapagbahagi ng Christmas gift. Tayo ay may humigit kumulang na 1,000 na may pamimigay. No? Maraming salamat po sa inyong walang sawang tulong sa ating parokya. At sa lahat ng mga nasa labas na nagtiyaga, kahit umuulan, nagsimba, tinapos ang misa kahit nakapayong, nais kong tignan itong gabing ito bilang paalala sa atin na minsan umulan ng Pasko. Inulan tayo ngayong Pasko. At magandang paalala sa atin ito, sa tulong at pagpapala ng Diyos, harinawa, huling Pasko na ito, na mababasa tayo. Pinagnonobena ko
na magkaroon tayo ng building dito. Yung orchestra natin, totoong maging orchestra na talaga. No? Totoo. At ito, samahan niyo po ako sa aking pagdarasal na ito nawa ay ipagkalob sa atin ng ating mahal na ina, sa tulong ng mahal na ina, papanalangin natin, ipagkalob sa atin ng Diyos, sa kanyang awa, na tayo makapagtayo ng building dito ngayong darating na taon. Samahan niyo po ako ipagdasal yon, ha? Konting tiis. Konting tiis. Sa tulong ng Diyos, huling Pasko na magdidiwang tayong basa at nakapayong. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At patnubayan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isinilang na ang ating Panginoon, ang ating Emmanuel, na kapiling ang Diyos. Humayo kayong mapayapa at pagmamahal na may pagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.